Kung minsan ang buhay ay tila isang pagsasanib ng tamis ng pananampalataya at bighati mula sa kabiguan, pagkatalo at pagsubok. Ang daming bagay na kung sa sarili ko, sobrang kinakamuhi ko. Pero may time na madadapa ka eh. Sa episode na ito ng Exploits of Faith, ating alamin ang kwento ng kapatid na Kurt Ilaw. Busy kami, talagang naging devotion ko na pumunta sa church every morning, 4 o'clock, kahit papagod, puyat. Kung magkataon man na hindi, sobrang bihirang-bihira, and sinisikap natin sa bahay na mag-devotion. Pero iba pa rin yung nakakaluhod tayo sa sanctuary. Iba pa rin sa bahay-sambahan ng Panginoon, makalapit. At yun yung isa sa nagdahilan din kasi kung bakit ako nakapag-start ng business. The day before I started my business, I have nothing, even 20 pesos on my pocket. Nandyan si Presbyter Dante, that time pastor pa lang siya noon. Nagpa-pray ako sa kanya, mag-give up na ako sa trabaho ko kasi magkakaroon ako ng trabaho even Sunday. So 20 pesos in my pocket. On the day of devotion, pagtayo ko sa pinagkakaluhuran ko, sabi ko, sige Panginoon, mag-resign na po ako kasi nararamdaman ko ito yung gusto mong gawin. No? So, nagpa-pray ako kay Presbyter Dante Abainsa. After prayer, yung 20 pesos, kinabukasan may nagpuhunan ng 100,000. I was 18 years old that time. And doon nagsimula sa devotion. No? So, bakit babaguhin ko? Kasi yun yung nag-workout At nandun talaga yung pakikisama ng Diyos. Sa pinakaunang bagay na gagawin mo yung lumapit sa Kanya. So, after devotion po, balik muna tayo dito sa bahay. Yan po, isa din sa patotoo ko, ito po, yung van, yung sasakyan, and ito pong Fortuner na nandito. Ito po ay isa sa malaking patotoo sa amin. Kasi nung nagsisimula kami maglingkod sa Panginoon, nung nagsisimula pa lang kami, 16 years ago, mahabang panahon kami sumisimba na ang sasakyan namin ay tricycle na sira. Tapos yung may lagay ng siomay at saka siopaw. Linggo, nakadress kami na maayos, doon kami nakaupo, doon kami nakatayo. Doon kami sumasakay papunta sa church. And ngayon, sa kabutihan ng Panginoon, sa tulong ng aral ng mahal na sugong apostol sa inyo Tanferyol, nagpatuloy lang, ng Diyos hindi liko Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Yung lahat ng sakripisyo na ginagawa natin, nakikita niya yung pangangailangan natin. No? So lahat ito, hindi po natin ito basta lang binili. Ito po ay hiningi natin ng panalangin sa Panginoon. At ang kagandahan po nito, bago niya po inilaan sa atin, sinigurado muna na ito ay under ng pangangailangan natin sa negosyo. Dahil kung ano po nakikita nyo, yan po ay isang patotoo ng patuloy na pagpapalago ng Panginoon. So, ngayon po, mamimit nyo yung aking family. Nandito po sila. So, pasok po kayo. Ang anak ko po si Kurt Rainier ay masasabi ko nung una po ay hindi pa siya ganun sa pananampalataya. Pero sa biyaya at kahabagan ng Panginoon, nakita ko yung transformation niya noon. Sa pulang pagtalagahan niya ang pang-umagang pananalangin or morning devotion, nakita ko na yung biyaya ng Diyos ay patuloy na kinahabagan ng aming anak. Noong times po ng pandemic, sa totoo lang po, kahit ako sinikap ko, sa kabila ng maraming pagsubok, kahirapan, pinitong iniluluhod ang aking mga tuhod. Minsan naalala ko na nung isang manalangin ako, sabi ko, Panginoon, kahit hindi lang ako kami mag-asawa, basta yung aming mga anak, makita kong maayos sa kalagayan. Pero sa biyaya at kahabagan ng Diyos, hindi po kami pinagkulang Panginoon. Nakita ko na ang aking anak ay pinagsisikapan niya na makapanalangin, makapag-devotion. At doon, unti-unti nakita ko yung biyaya ng Diyos na nagbago yung buhay namin.
Ang aking anak, hindi lamang po materially, kundi spiritually. Nung siya ay nag-high school, paano naman ako sa trabaho. Medyo tinutukan ko ang trabaho, napabayaan ko ang paggabay sa kanya. Then taon, hanggang sa dumating ang ng panahon na tuklas ako dahil nagninegosyo na pala siya, pinababayaan niya kanyang pag-aaral. Hanggang sa dumating sa puntong, Panginoon, pinagkakatiwala na po namin lahat, mahal susukuan ko siya. Meron kami mga taga-suporta, pamilya na sumusuporta sa pag-aaral namin na hindi man nila naiintindihan nung panahon yun na tinanggal sa amin yung suportang yun. Napilitan silang pag-aralin kami sa public school which is malapit din sa aming bayan. So nawala ako sa MCA when I was grade 7. Medyo nagbabago yung pananaw ko na nanabik ako doon sa mga bagay na hindi ko naiintindihan at tingin ko mukhang maganda dahil nasilaw ako doon sa makasanlibutan ng mga pananaw at paniniwala. So hanggang nung ako'y nagbibinata na 18, 19, nag-start na ako mag-business. That is the time na medyo nagiging sutil na tayong anak. Hindi na ako umuwi, hindi na ako nag-aaral ng maayos, hindi na ako pumapasok. Pero nung grade 8 kasi binalik na ako sa MCA. But then medyo parang natuto na ako, kumbaga na pasok na ako sa ibang mga mundo at napabarkada na. Natutunan ko magsugal, natutunan ko magsigarilyo, mag-alak, natutunan ko yung even pinagbabawal na gamot. Yan yung mga natutunan ko. Ang daming bagay na sobrang, kung sa sarili ko, sobrang kinakamuhi ko. Kasi nauna yung aral eh. Nandyan yung Panginoon, nandyan ang mahal na apostol. Napakabuti na mahal na apostol. Kumbaga yung takot ko sa Panginoon noon, respeto at pagmamahal at takot ko sa apostol, andun na. Pero may time na madadapa ka eh. Pero doon ko mas nasubukan yung pakikisama ng Diyos. So ako ay naging milyonaryo at the age of 21. That is January 2021, January 13. And first Sunday of January, nagsabi si Presbyter Dante. No, noong time na to, ako po yung nagnenegosyo na. Iba't ibang negosyo, pero wala pang ganap na katulad na meron po ako ngayon. Sabi ni Presbyter Dante, naniniwala ako sa taon na to, marami ang magiging milyonaryo. Sabi ko, amen, ako na yon. Pero wala naman akong kahit anong deal. Wala akong kahit anong deal sa negosyo na ginagawa. Pero on that week, Saturday, I received a payment na kumita po ako na 1 milyon. At doon po nagsimula yung kumpanya na meron po ako ngayon. Dumaan siya sa maraming pagsubok, suliranin. Pero lagi kong payo sa kanya na, sige lang, akilin mo sa'yo ang biyaya. Sa kabila ng maraming pagsubok na yan, sabi ko, ang Diyos hindi liko. Basta lingkod lang na lingkod. Sa meron at wala tayo, patuloy lang maglingkod sa Panginoon. Patuloy lang magtapat sa pananampalataya. At ang Diyos ay hindi liko. At hindi naman kami nabigo. Ako po ngayon ay kasalukuyang CEO and President of Powerhouse Ventures Corporation and Purely Free Corporation, kung saan kami dito ay nagsusupply ng ice machine, and sa awat kahabagan ng Panginoon, pati pagsusupply ng yelo ay ginagawa na rin namin. Sa edad kong 24, biniyayaan tayo ng Panginoon ng karunungan at kaalaman na magamit yung ating talento upang mas makatulong sa tao, makapagbigay ng iba't ibang negosyo, magandang negosyo sa ating mga kliyente at partner ngayon, at makapagbigay ng trabaho. At ang pinakamahalaga, syempre, maging tagapagtaguyod, isa sa tagapagtaguyod ng iglesia. Noong time na kasi kami nagpasimula, sobrang salat din kami sa buhay. Kami ay sidewalk vendor, no? Ang tatay ko ngayon nagkasakit kasi sobrang pagod na rin. Sobrang hirap talaga na araw-araw nagsiset up kami sa sidewalk para magbenta ng siomai, siopaw. To the point na kami ay dumaing na rin sa gutom. Ilang taon kaming itlog, ilang taon kaming tuyo, ilang taon kaming noodles. Nasa sobrang hirap dahil nawala yung suporta na aming inaasahan before kami ma-convert, no? Nagsimula po ako magnegosyo. Nagtayo po ako ng Graham Balls business sa tulong ng aking mga teachers sa MCA.
Nakakapagbenta ako ng Graham Balls, nakakapagbenta po kahit lipstick, binenta ko po. Kahit po kung ano-ano, mga pabango, binenta ko po. Nilalako ko po sa palengke, hindi po ako nahiya. Kasi that time, ako na yung kailangan na mag-take step sa aming pamilya bilang panganay. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bago mag-start ang negosyo ko, na pumasok sa corporate world, na magtayo ng sariling kumpanya, ang mahal na sugang apostol, ang unang-unang nanalangin sa akin. Na yung panalangin na yun hanggang ngayon, sa araw-araw ay pinangahawakan ko. Ang mga hindi ko malilimutan na encounter sa kanya, unang-una nung kabataan ako na nagkaroon ng pagkakataon nung camp na ibig sa magpa-pray, bukod sa magpa-pray, nagnakaw ako sa kanya ng yakap. Niyakap ko siya, nagulat siya. Pero niyakap niya rin ako pabalik na hindi ko malilimutan hanggang ngayon yung pakiramdam kung gaano ka-smooth, gaano ka-comforting yung yakap ng mahal na sugong apostol. At yun yung mga bagay at encounter na talagang hindi ko malilimutan na dadaling ko habang buhay. At ang aral na aking dinala sa kanya ay yung magpakumbaba. Apostle Arsenio T. Ferriol is a good leader. To the point na I want to be a leader at ngayon ay nangyayari na maging leader ako sa corporate world, sa kumpanya na pinangungunahan ko, nag-ahawak ako ng sa awa ng Panginoon ay patuloy na pinapalago that we're close to 30 and I believe the end of this year na kaya namin ma-achieve up to 100 na tao na mabigyan ng trabaho under my supervision, under my company, under as Chief Executive Officer of Powerhouse Ventures Corporation and Purely Freeze Corporation. Sobrang hirap maging leader at sobrang hirap umunawa sa tao na gayong nasa Biblia din naman na ang panahon ay magiging mga panganib, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, sa salapi at sa maraming bagay. Pero yung pagpapakumbaba na sinasabi niya lagi ay naging daan para ako'y magtagumpay. Sapagkat yung pagpapakumbaba ay hindi lamang yung kilalanin ang Diyos sa lahat ng kabutihang ginagawa niya at sa lahat ng pagpapala. Ang pagpapakumbaba sa panahong ito ay napakahalaga sapagkat darating ang pagsubok, may mga gawaang kaaway na kapag hindi ka nagpakumbaba, na kapag pinatulan mo, possible masila ka ng kaaway. At ang Diyos ang magtataas sa iyo. May naririnig ka ng mga bagay na hindi dapat at hindi naman totoo. Hayaan mo lang ang Panginoon na magtanggol sa iyo. Manahimik ka lang, hayaan mo ang Panginoon na magpatotoo sa iyo. And yun yung isang pinakamahalaga na hindi ko malilimutan. And of course, no retreat, no surrender. Kung anong ginaling at binuti at karunungan na binigay sa mahal na Apostol Arsenio T. Ferriol ng ating Panginoon, binigay niya rin sa mahal na Apostol Jonathan S. Ferriol. Pero mas masasabi kong sa mas makabagong panahon. Bilang isang kabataan, nakikita ko yung vision niya. Nakikita ko yung malaki na magagawa niya. At bilang kabataan ng iglesia, gusto ko na samahan siya dahil sa sobrang laki, hindi niya kakayanin mag-isa. Na doon ko nakikita na kailangan niya ang bawat isa sa atin. Na kung ano man ang mapapagkaloob mo, yan ba ay paglilingkod, oras, material o kung ano man, kahit maliit ay malaki may tutulong. Kumikilos, nag-iisip para sa ikakabuti ng gawain, nakikita ko po na talagang malayo ang maabot pa na iglesia bago dumating ang muling pagbalik ng Panginoon. So kung ano yung kanyang aggressiveness, ano yung kanyang vision, ano yung kanyang knowledge, yun yung aking sinasabayan in a way ng business naman. Kung paano siya mag-approach ngayon sa media ministry, kung paano siya mag-approach ngayon sa modern ministry na dapat natin gawin para mas maraming maabot, yun din yung aking gustong gawin. At hinangaan ko rin ang kanyang liderato at nakita ko ang pakikisama ng Panginoon sa kanya. The day na inabot ko ng Thanksgiving at pagpapasalamat, inabot ko personal sa kanya, sinabi ko sa kanya na ito po ay matagal ko ng pangarap na gusto kong ibigay sa mahal na Apostol Arsenio T. Ferriol. Bagaman hindi umabot, nariyan po kayo at I just want to make the apostle proud. And dahil po sa inyong aral, sa inyong turo, ito po yung naging resulta ng mga aral na binigay nyo sa amin. Nung pinag-pray niya ako, actually, bago niya pag-pray, ang ganda ng usapan namin, na pinangahawakan ko, sabi niya, believe me, Brother Kurt, that yung gift ni Lord is mas pagbubungahin at mas papalakihin niya
At mas marami pang bagay na bubuksan sa akin ng Panginoon, mas papalakihin niya yung aking paghahanap buhay. At nung binag-pray niya ako, parang 101% kilala ako ng Apostol Jonathan Ferriol. Alam niya yung mga mismong salita ng bawat panalangin na aking kinakaharap. Nasabi ko nga, at ang pamilya ko nagtataka, sabi ko bakit ganun yung prayer ni Apostle Jonathan na parang alam niya yung pinagdadaanan ko. Parang alam niya yung Pasko. Na parang alam niya kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Even yung mga pananalangin niya sa mga tao na walang magandang intensyon sa akin, sa mga tao na ginagamit ng masama at ng kaaway na sa akin, parang personal na personal. So doon ko naramdaman na ang pagsasalita nila, ang pakikisama nila, ang bagay na gustong ipahayag ng Panginoon sa atin. Pag ako nahingi ng sign sa Panginoon, binapadaloy ko ito sa aking mga magulang. Pero sa ngayon, mas lalong paniniwalaan at lalong padadaluyin nito ang kanyang mga salita at gustong iparating sa akin sa pamamagitan ng mahal na sugong apostol Jonathan Ferriol at ang iba pa mga kasama natin sa iglesia. So ilan po sa mga award na nakuha ko sa linya ng pagninegosyo ay itong Asia's Aspiring Young Business Leader. This was 2023. Kinuha ko siya sa Cebu with the senators, mga kilalang mga negosyante. Even M. Luwilier, no? Yung owner na M. Luwilier, kasama ko po siya sa na-awardan. And isa po itong malaking biyaya at pagpapala at kinikilala ko na patotoo na tayo nakakatanggap ng ganito. Dahil isa pa rin sa patotoo ko po sa inyo, ako po hindi nakapagtapos sa pag-aaral after ko mag-aaral sa MCA, Senior High School. Hindi na po nakapagtuloy. And ito po ay isa naman sa kinuha ko ring award, Young Entrepreneurial Visionary of the Year. So this is awarded 2023 noong December. So isang magandang parangal ito sapagkat bilang isang young entrepreneur, isa sa tawaging visionary of the year ka, ibig sabihin, ang Diyos ay may pakikisama sa iyo. Sapagkat ang vision, naniniwala ko sa Diyos nang gagaling, yung karunungan at kalaman sa mas madaling salita. And marami pa po na pagkilala, hindi na lang natin minsan nadadaluhan at napupuntahan sapagkat ang focus ko ay yung pagkilala ng Diyos at pagkilala sa iglesia, kung ano yung paglilingkod ko. Si Boss Kurt po, as a leader, makikita niyo po talaga siya na people-oriented, unang-una. Pangalawa, napaka-God-loving person. At isa pa, family-centered person po. So, ano pa yung hahanapin niyo sa isang leader? So, yun po yung mga tatlong bagay lang na makikita niyo sa kanya at talagang ma-inspire po kayo sa pagkatao niya. Si Boss Kurt bilang leader, napakabait na leader niyan. Talagang tuturuan kanya ng mga bagay na hindi mo alam. Pumasok kasi ako dito, ninaalalayan niya ang growth ko. Tapos tinutulungan niya ako sa mga bagay-bagay. Tapos parang tinuturing niya kaming pamilya dito sa Powerhouse. Ganun siya maging leader. Tapos kasama nga hindi po nakakaalam si Sir Kurt kasi siya ay kaklase ko dati. So dati pa lang kitang-kita ko na yung potential niya. Nandun yung gawa, nandun yung aalamin mo na lang na itong taong to yayaman talaga to pagka balang araw. Tapos totoo, nangyari na sa kanya. Kaya proud na proud ako kay Boss Kurt kasi natutupad niya na yung mga pangarap niya dati pa. Si Sir Kurt was boss, hindi po siya madamot sa information. Napaka-generous po yung tao, hindi lang sa mga bagay na meron siya. And pati din po sa knowledge na pinaparating niya po sa amin. Lahat ng natutunan niya from his ups and downs, lahat po yun na-acquire namin. And hindi po niya yun pinagkakain. Dito, Powerhouse na CEO and President si Sir Kurt, parang ang turing ko sa kanya, yung parang may wall siya, pero konti lang. And then, unang-una, respeto pa rin. Binibigyan niya ako ng respeto, mas lalong binibigyan ko siya ng respeto. And then, yung lahat na bagay, nauunawaan niya. Habang palagi ako nag-church, kasama ako sa devotion, doon na, sa isip, lalong-lalo sa puso. Ko ay nagpabautismo hindi lang dahil sa aking desisyon na sumama sa isip ko, lalong tumama sa aking puso. Hindi lang ho grateful para sa akin. Para sa akin, doon ko nalaman na ang pagtitiwala mo talaga sa Diyos, yun ang pinakamahalaga.
So ito po ang Purely Freeze dito sa local namin sa Tanawan. Pasok po tayo. So mapapansin niyo po, this is a totally different ice plant kaysa doon sa mga nakasanayan. But then ang pangarap ko po, kung loloobin ng Panginoon na itong machine natin, nagpo-produce po ito ng 6,000 kilos a day. So, mga kapatid, ito naman po yung lilipatan naming opisina. The contract was signed last week and ngayon nag-ayos na yung aking interior designer, yung mga maglalagay ng aircon. And sabi nga always seek you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Yung growth na binigay ni Lord is higit-higit sa ina-expect. So this is 5 times na mas malaki kaysa sa opisina na meron kami ngayon. And totoo yung sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng biyaya na umaapaw sa isang silid. Doon sa silid na yon, doon sa room na yon, umapaw na kami. Sobrang punong-puno na po kami. And ito naman yung susunod na pupunuin namin sa awat kahabagan ng Panginoon. Ito po yung opisina na nakatayo dito mismo sa National Highway in the Corporate Center of Santo Tomas, Batangas. And para siyang open mall po, no? Nasa loob siya ng open mall. So ito, I hope after 1 month, magiging okay na totally lahat. Ako ay buong puso na sumusuporta at lalo mas magtatapat sa paglilingkod sa Panginoon sa pamumuna ng mahal na Apostol Jonathan Ferriol dahil alam ko na ang pakikisama ng Diyos na aking nararamdaman at nararanasan ay pakikisama din na binibigay sa Kanya ng mahal na Panginoon. Yung takot mawawala kapag nakita mo sa pinaka nakakatakot, pinaka nakakapanlumo, pinaka worst na part ng buhay mo ay tinulungan ka niya. Lahat ng pangamba, lahat ng takot ay mawawala. I've been into depression, I've been into a worse anxiety na araw-araw, minuto, oras-oras na tatakot. Pero hindi po ako yung nagtanggal ng takot ko, kundi ang Diyos na siyang nilalapitan ko sa araw, sa tanghali, sa gabi,